Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon. Ngayong araw, makakasama natin si Amor La Rosa. Good morning, Amor. Yes, good morning sa inyo, Jules. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga para po magabayan tayo sa inaasahan lagay ng panahon. Sa mga susunod na oras, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor. Ganun din po sa lahat ng televiewers. Mr. Aurelio, meron po tayong binabantayang isang bagyo sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, ano na bang update natin dito at paano po ba yan kikilos sa mga susunod na oras? Opo, itong bagyo nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at malabo na po itong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At lumakas itong bagyo nito from Tropical Depression naging Tropical Storm. Ang kanyang international name ay Komuri. At inaasahan pa rin natin kikilos pa northward na lalapit ito sa bandang Japan. Ulitin lamang po natin, ito kung binabantayan po natin na tropical depression kahapon. Ngayon po, isa na po itong tropical storm. Ibig sabihin po nito, lalo pang lumakas yung nasabing bagyo. Pero ang maganda po dito, hindi po natin inaasahan o maliit po yung tsansa na ito ay pumasok sa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At eto naman po, Mr. Aurelio, sa ngayon po ba, ano ba ang inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Huwebes? Magiging maganda pa ba ang lagay ng ating panahon ayon po sa inyong inilabas na 5 a.m. weather forecast? Opo, at muna katulad kahapon ay maganda pa rin ating panahon dito sa ating buong bansa. At itong ridge ng high pressure area ang nakaka-apekto dito lamang po sa may bandang Northern Luzon. At makaasa pa rin tayo sa umaga, bahagyang maulap at mainit ng panahon. Pero pagdating sa hapon ng gabi, inaasahan pa rin natin itong mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Okay, so ulitin ko lamang po, makakaranas pa rin tayo ng generally fair weather sa mga susunod na oras. Pero, nandyan pa rin po yung chances sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Again, lalong-lalo na kapag hapon o kaya naman ay sa gabi. At Mr. Aurelio, kanina banggit nyo nga ang tungkol dito sa ridge ng high pressure area na patuloy nga po sa pagiging dominant weather system natin dito sa PAR. So, bilang dagdag kaalaman at ganoon din refresher para sa ating mga viewers, ano nga ba ulit itong high pressure area at paano ba ito naiba sa isang low pressure area? Opo, itong high pressure area, isang malaking weather system na kung saan nakaka-apekto pa rin sa ating bansa na taon-taon. Itong high pressure area, nakikita niyo yung hangin pababa. Ito yung subsidence na tawag po natin. Kaya pag tayo na-apektuhan ng high pressure area o yung extension area, tinatawag nating ridge ng high pressure area. Kaya itong subsidence ay sinusuppress niya ang mga ulap na dapat sana mabuo dito sa ating bansa. Kaya po sa ating bansa ay nakakaranas tayo ng bahagyang ulap dahil itong subsidence na gagaling sa high pressure area na kung saan ay pinipigilan ng mga ulap na mabuo dito sa ating bansa. Tandaan na lamang po natin ang kaibahan po nitong high pressure area. Kung ikukumpara po natin sa isang low pressure area, nagdudulot po ito ng mainit o kaya naman po ay magandang panahon dito sa ating bansa. At Mr. Aurelio, tayo po ba ay masasabi ba natin na tayo ngayon ay nasa monsoon break? At kung sakali man po sa mga susunod na mga araw sa nalalabi po bahagi ng buwan na ito ng September, inaasahan pa ba natin na lalakas pa ulit itong hanging habagat? Opo, nasa monsoon break po tayo. Ibig sabihin po niyan ay hindi po nakaka-apekto sa ating bansa itong habagat. At itong dahil po yan, kapag nagkakaroon tayo ng monsoon break, ang pumapalit nito ay itong ridge ng high pressure area o high pressure area dito sa ating bansa. Ito yung habagat naman ay hindi po maabot sa atin, doon lamang po sa bandang Indochina. Kaya po maganda po ating panahon at makakaranas pa rin tayo ng mainit panahon sa buong bansa. At panghuling katanungan na lamang, Mr. Aurelio, dahil bukod sa pagbabantay natin dito sa lagay ng ating panahon, nakatutok rin ang buong sambayanan natin dito nga sa status ng Mayon Volcano. So bilang gabay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na para sa mga residente ng Albay, ano ba ang ating special forecast para sa araw na ito? Opo, at dito sa bandang Albay ay makikita ay bahagyang pong maulap. Kaya inaasahan pa rin natin ng bahagyang maulap po tayo sa umaga. Pero pagdating sa hapon ng gabi, kakaroon tayo ng isolated na pag-ulan or thunderstorm. So, dati inaasahan naman na malawakang pag-ulan na magdudulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. And magandang balita yan para sa ating mga kababayan dyan sa Albay dahil kung sakali man umulan hindi naman ito pang matagalan at yan naman ay mga pulo-pulo lamang ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Ayan, maraming salamat Mr. Alzar Aurelio sa birahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Nakasama nga po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala.
Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, back to studio. Maraming salamat, Amor La Rosa.